hindi naman talaga nyo sinasabi na walang human rights violation. So hindi ba sir talaga time na rin naman na magpaliwanag ang Pangulo about it? At di ko alam kung sa hearing ng House, but at least, di ba sir? Well, bakit ang Pangulo ang kailangang magpaliwanag? Paliwanagin mo yung bawat kaso. Sino involved sa bawat kaso na merong human rights violation na Sagot nga ni Senator Bato de la Rosa ang katanungan ng media kung may pamumulitika ba sa nagaganap ngayon na pagdinig sa House of Representatives kaugnay sa isyu ng extrajudicial killing kung saan ay pinapatawag po itong si dating Pangulong Digong at si Senator Bato de la Rosa. Ngunit nanindigan po itong si Senator Bato de la Rosa na hindi ito sisipot at yan din po yung advice sa kanya ni Senate President Escudero. Samantala, inanunsyo naman ni Attorney Harry Roque sa isang official statement na hindi sisipot itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pagdinig sa House of Representatives at handa lamang ito sumagot sa reklamo na isasampa laban sa kanya sa husgado kung sakaling magsampa ng kaso ang mga umano'y nag-claim na biktima sa extrajudicial killing sa administrasyon po ng dating presidente. Mga kababayan, ito po panoorin po natin ang naging interview at press con ni Senator Bato de la Rosa. Yung political motive, di ba usually ang investigation in aid of legislation, pero sabi niyo nga pa ulit-ulit, so may nakita ba kayong political motive? Totoo, meron naman talaga. Just gusto lang talaga nilang ipin down si Pangulong Duterte. Ito nga, why go to ICC? Na functioning naman yung ating mga korte dito. Di ba? Kasi gusto nila na ilalamp lahat yan na gawing crimes against humanity at ipapasa sa ICC. Where in fact, in truth and in fact, na some of these cases, pagdating pala sa DOJ, dismiss na agad ang kaso dahil through proper investigation, lalabas at lalabas na justified yung ginawa ng police, justified yung nangyayari, at lahat ay ginagawa within the framework of within the legal framework. So, gusto na isama yung lahat para by the numbers, ihatid sa ICC kuno. Yun ang gusto nila. Hindi nga nagpo-prosper dito sa local courts, hindi nga pumapasa, doon na pa sa ICC. We have to treat each case individually. Hindi ko sinabi I must say it clear. Hindi ko sinabi na walang nangyayaring human rights violation during the war on drugs. Aminado tayo dyan na mayroong mga kaso na talagang na-violate yung right ng tao. Kasi kung wala, dapat hindi nakakasuhan yung mga pulis na gumawa ng kalokohan. Kasi kung wala, dapat walang pulis na yun na konbikto, nakasuhan, na konbikto, na kulong. So, meron talaga, meron at meron. Kaya dapat imbestigahan individually bawat kaso. Hindi man dito yung isang one act lang na crime against humanity na 100 lang na aeroplano, binagsakan ng napambam yung isang village, sulog lahat ng tao, patay lahat ng tao. Hindi man ito ganun. May individual man dito na anti-drug operation na nangyari. So, paano mo imbestigahan as a whole? You treat each case individually. Dapat. Okay, RG Cruz from ABS-CBN, sir. Kapalit ni siya. Sir, ika-clarify ko lang. Yes, RG. You believe na yung pag-iimbestiga ng House, because you said you welcome it earlier, proves na hindi kailangan ng ICC? Yes. Related din doon kay Senator De Lima, doon sa latest interview niya after she was freed, sir. Sabi niya it's really about time na si Pangulong Duterte naman daw yung sumagot at magpaliwanag. Sir, you also said hindi naman talaga nyo sinasabi na walang human rights violation. So hindi ba sir talaga time na rin naman na magpaliwanag ang Pangulo about it? At di ko alam kung sa hearing ng House, but at least, di ba sir? Well, bakit ang Pangulo ang kailangang magpaliwanag? Paliwanagin mo yung bawat kaso. Sino involved sa bawat kaso na merong human rights violation na nangyayari? Sino responsible doon? Yung napapanagot mo, pa-explainin mo. Bakit si Pangulo, Pangulo, nandiyan lang sa Malacanang yan Gusto niya matapos yung problema natin sa droga. Yun lang naman ang gusto niya matapos. But he's not telling you to do illegal things in order to stop the drug menace. Siyempre as Commander-in-Chief, di ba sir? Yes, as Commander-in-Chief. Doesn't he owe that explanation, sir? Well, he can explain it in court. Sabi niya, he's willing to face all the cases that are going to be filed in court, but not in the lower house.
So, tingnan nyo po mga kababayan po natin. Pati yung media nagiging bias na rin po sa kanilang katanungan. At gusto rin po pala nila, parang ang media ang gustong magpaliwanag si PRRD patungkol sa isyu ng umano'y extrajudicial killing. Napaka-wise, napakatalino po, napaka-smart ang sagot ni Senator Bato de la Rosa. Bakit kailangan ni dating Pangulong Digong magpaliwanag individually? Dahil ang example niya nga, hindi naman ito isang village na nilaglagan ng aeroplano ng bomba. So para makonsidera bilang paglabag sa karapatan o paglabag sa human rights as a whole o komunidad. Hindi naman po ito. Ito po ay individual na kaso at may iba't ibang mga suspek na mga pulis na umano'y nagmalabis sa kanilang ginawa o sa kanilang kampanya laban sa illegal na droga. So yun ang dapat imbestigahan, which is tama naman po mga kababayan po natin. Kasi ang in-example ko po dito, yung mga pulis na yon na nakagawa ng umano'y krimen na labag or bawal sa ating batas, hindi naman sila individual na kinausap ni PRRD at sinabihan na gawin nyo ito. Nationwide at worldwide, yung deklarasyon ni PRRD na sinabi niya na kampanya laban sa illegal na droga at dito inuutos niya po sa ating mga kapulisan kung ano ang dapat gawin. Pero kung maalanganin sila ang mapapahamak, kailangan nilang unahan at depensahan ang kanilang sarili na hindi naman sila ang mamatay. Kasi kung totoosin mga kababayan po natin, hindi lang naman mga kriminal ang namatay nung kampanya laban sa illegal na droga, kundi pati na rin mismo yung mga kapulisan po natin. Di ba? Maraming pulis din ang nagtaya ng buhay. So, nasaan po yung human rights? Nasaan po yung tulong para sa kanila? Imbestigahan din. Kasi kung pulis ang nakapatay ng kriminal, imbestigahan. Pero kung kriminal ang nakapatay ng pulis, okay lang. Sa ICC, okay lang po sa mga human rights advocates ko. No? So, it's unfair po mga kababayan. Kasi para sa akin, ginampalan ng pulis ang kanilang trabaho. Although may mga pulis talaga na sangkot sa illegal na droga, sangkot sa criminal operation, marami nang nakulong, maraming pagdinig na po sa Senado at sa House of Representatives na patunayan po. Pero syempre, hindi po yan ibig sabihin, lahat na pulis ay gano'n na. Kumbaga, ang sabi nga po ng isang police official na 5% lang daw sa hanay nilang kapulisan ay yung mga bulok, mga patula. Yun po yung sangkot sa iba't ibang krimen, mapadroga o yung pagsisit up o yung mga protector po ng mga sindikato. So hindi naman ibig sabihin lahat. Kaya totoo nga ang sinasabi ni Senator Bato. Malinaw na ito po ay pamumulitika lamang. Lalo na maaga na nagdeklara itong si PRRD, Pulong, Mayor Baste na sila ay tatakbo sa pagkasenador sa darating po na 2028. So kita naman po natin, kaliwat kanan na po yung kanilang paninira. Kaliwat kanan na po yung kanilang pambabatikos ngayon, mga kababayan po natin sa mga Duterte. Ngunit nanindigan pa rin itong si Pangulong Bongbong Marcos na umano'y hindi magbago ang posisyon ng Pilipinas patungkol sa isyu ng ICC. At naniniwala pa rin ito sa ating justice system. That's good. Dapat natin ikatwa yan. Dahil nagpapatunay lang na hindi po tayo nagpapasakop sa batas ng ICC. May sarili po tayong justice system na tinutupad at sinusunod. Patunay nga po yan sa nangyari kay Leila de Lima. Diba? Nakalaya si Leila de Lima, it means gumagana yung ating justice system. Kung tutuusin si de Lima, mahirap na makalaya lang kung hindi nag-recant yung mga testigo. So sadyang nag-recant ang testigo, wala nang buhay na testigo, wala nang mga testigo na magdidiin kay Leila de Lima, kaya napalaya siya. So yan ang ibig sabihin na kapag mapatunayan talaga na may ebidensya o walang ebidensya, pwede kang makulong, pwede ka rin mapawalang sala dito sa ating legal court, sa ating local court. So bakit pa kailangan dalhin sa ICC? Kasi alam nila, nakakampiyan sila ng ICC. Unang-una, pinagmumura po ni dating Pangulong Digong itong mga taga-ICC. Di po ba? Tapos, nag-iwalay pa po tayo. Nakikinabang pala itong ICC sa ating bansa. Yung mga miyembro ng ICC, nakita ko lang sa isang post na umano'y nagbibigay ng pera dito sa ICC. So kung totoo po yan, mga kababayan po natin, hindi ko sinasabi ito ay totoo, kung totoo man ito, talagang malaking kawalan sa kanila yung pag-alis ng Pilipinas sa ICC.
kung totoong nagbabayad pala ang bawat miyembro nito. Okay? So yan po ay nabasa ko lang. Kung totoo man o hindi, so yan po ay isang katanungan. Gusto po nating emphasize na yan po ay isang katanungan. Totoo kaya na nagbabayad pala yung bawat miyembro ng ICC? So kung maraming magtitiwalag sa kanila, kagaya nagtiwalag ang Pilipinas, malaking kawalan po yan para sa kanila. Kaya siguro in-encourage po nila ngayon, lalo na po itong mga makabayan makatao kuno, maka-human rights kuno, na muling bumalik po tayo sa ICC. So, maganda rin at least nanindigan po itong si Bongbong Marcos na hindi po tayo babalik at magpapamiyembro ng ICC.